Nahuli pala kami ng LTO nung galing ako ng Greenland. Sabi niya violation kasi ito. Kailangan yung magbayad dito ng 10,000. Sabi niya pwede na siguro 8,000. So i-share ko lang sa inyo, nahuli pala kami ng LTO nung galing ako ng Greenland. Bumaba kasi ako sa Jensen, tapos nagpasundo ako sa asawa ng pinsan ko. So ito yung ginamit namin. Nagbayad kami ng 5,000 pesos. Ang sabi ng LTO, 10,000 daw dapat yung babayaran namin. So medyo malas talaga mga kabayan, no? Kasi yung sabik ka na makita yung pamilya mo, na-delay pa, na-standby kami doon ng 1 oras, tapos kinakailangan kong makauwi mga kabayan ng mas maaga dito sa amin kasi may mga area doon na bawal kaming gabihin dito kasi sa Cotabato mga kabayan, Jensen, Maguindanao area, may mga part kasi dyan na bawal kang gabihin. So hinahabol ko talaga yung oras na yun. So wala na akong nagawa mga kabayan kundi nagbayad na lang kami ng 5,000 doon sa LTO. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan, baka kayo ay expert kung talagang violation ba talaga ito, kung maaari bang pwede nang makalusot sana itong sasakyan namin. So ipapakita ko sa inyo yung naging violation namin, yung umuwi kami dito sa probinsya namin. Ganito mga kabayan, violation ba daw ito ng 10,000 pesos yung babayaran namin. Ito kasi mga kabayan, carrier ito. Itong multicab namin ay nakarehistro ito, bago lang. Lahat mga kabayan nakarehistro ito. Itong canopy, kasi lahat kasi na idadagdag mo sa multicab sasakyan, nakaregister yan. Ito, nasa register itong canopy, tapos itong siding niya, tapos itong bumper mga kabayan, nakaregister to, pati sasakyan nakaregistered, yung driver nakaregistered. Ito kasi nakalagay ito sa itaas mga kabayan, ito sa itaas, tinanggal na namin, ayan. So dito siya nakalagay. So hinarang kami doon sa may Jensen, nakasakay ako dito sa likod, hinarang yung driver namin. Yung una hinanapan siya ng lisensya, may lisensya yung driver ko. Yung pangalawa mga kabayan, hinanapan siya ng lisensya na sasakyan na ibigay namin, lahat-lahat. Ito mayroong kuan mga kabayan, nakasama ito sa registered, pati ito sa likod mga kabayan, lahat kasi na idadagdag mo. So ang sabi niya, itong carrier daw hindi daw na isama. So nung nag-registered yung driver namin ito mga kabayan, na-registered ito doon, hindi ko alam kung saan yan na-registered. Ang sabi, wala na daw kulang, kumpleto na daw ito. Kasi sino ba naman mga kabayan, magbabiyahe ka na hindi na-registered, malaki talaga yung violation yan kung may kulang. So clear na dito doon mga kabayan, wala kaming problema. Hindi namin alam kung mayroon ditong kulang sa sasakyan namin, kung ano pa yung i-registered. Basta ang alam namin registered, wala kaming violation. Ngayon yung LTO kasi naghanap siya kung ano yung mga problema. So sakto mga kabayan, ito carrier kasi ito, hindi namin alam mga kabayan, wala kaming alam. Ito carrier, nakasiparate siya sa canopy. Siguro mga kabayan, maaring tama siguro yung LTO din. Kasi nga nakasiparate nga, siguro carrier talaga yung tawag diyan. Pero nakiusap kami sa kanya dahil nga galing pa ako ng Greenland, 3 araw pa yung biyahe ko. Pagdating ko ng Jensen, maaga pa para babiyahe na kami papunta dito sa Cotabato, dito sa barangay namin sa North Cotabato. Hindi kami pwedeng gabihan. Sabi ko sa kanya, pwede nating pag-usapan na lang ito kasi hindi naman siguro delikado yan, carrier yan, i-registered na lang namin kung pwede namin makiusap. Sabi nung kuan mga kabayan, yung LTO, kinukuha niya yung lisensya ng driver. So binigay ng driver namin, nilista niya, tapos mayroon siyang resibo na binigay. Doon sa resibo mga kabayan, pinapapirma niya yung driver. Yung driver ko ayaw siya magpirma kasi alam niya na talaga yung patakaran. Pag nakapirma ka na, doon na sila magdidiman. Ang sabi noon ng LTO, i-kuan resibuhan kita, yung lisensya mo, bigay mo sa akin, tapos binigay ng kuan, doon mo na makukuha sa may opisina yung lisensya. So doon mga kabayan, medyo bumilib naman ako doon sa LTO kasi ginagawa niya talaga yung trabaho niya. Pero nakiusap kami sa kanya na pwede ba na kami na lang mag-register niyan. Pupunta kami kasi kailangan namin makauwi, sabi niya. Pirmahan niya muna ito. So sabi ko sa na pirmahan daw muna ng driver namin. Yung pinapirma nga yung driver ko, sabi ko pirmahan mo na lang kasi kung anong para mas makauwi na tayo kasi baka gabihin tayo, hindi na tayo makauwi. Gusto ko nang makita yung mga anak ko. Ngayon pumirma nga yung driver mga kabayan. Sabi niya pag nakapirma ko dito, kung kuan ito, magdidima na ito. Ngayon nung pumirma na mga kabayan yung driver, ang sabi niya,
Sabi ko, sir, pwede na ba kami makaalis kami kasi kami na lang mag-registered nito. Sabi niya, nakapirma na kasi yung driver. Doon na pumasok sa isip ko mga kabayan na parang iba talaga yung gusto nito. Kasi mga kabayan, kung talagang ginagawa niya yung trabaho niya, nung pumirma yung driver ko, dapat kung loyal talaga sa kanyang trabaho, ibibigay niya dun sa office. Bahala, magantay kami dun mga kabayan, okay lang sa akin, di na siguro sasama yung loob ko. Pero sabi ko sa kanya kasi, ano yung gagawin natin? Sabi ko, nakiusap ako kasi sinusubukan ko siya kung talagang loyal talaga ito sa trabaho. Sabi niya, kung doon ito sa office, magbabayad kayo ng 10,000, pero kung gusto kayo, ako na magbabayad. So doon na pumasok sa isip ko mga kabayan na mayroon talaga itong sadya ng tao na to na pwede siyang pakiusapan. O sige, sabi ko, sige, sabihin mo na lang sir, kasi gusto ko makauwi talaga, makapiling ko na yung mga anak ko. Kung ano man yung kuan dyan, ipa-registered mo na lang, babayad na lang kami kung magkano yung registered niyan, kasi alam ko mura lang naman yung registered niyan, baka hindi abot ng 1,000. Sabi niya, violation kasi ito, kailangan yung magbayad dito ng 10,000. Sabi niya, pwede na siguro 8,000. So ganun yung sabi niya. Sabi ko, mas siguro bibilib pa ako sa kanya kung sinabi niya na hindi na kita pababayarin lang kita kung magkano yung 1,000. So ito na yung babayaran mo kasi ipapasa ko na. Iba Pero kung sinabi niya mga kabayan na hindi talaga pwede tayo ma-ariglo nito kasi trabaho lang. So doon yun nakukunin talaga sa kuwan. Diba kung maganda talaga yung loob niya. Pero kung maganda talaga yung loob niya kabayan, kung pinalagpas niya kami, total, career lang yan naman kabayan, dyan naman sa taas ilagay. Hindi din namin alam na bawal pala yung career o career pala yung tawag. Akala namin kasama na sa kanupi. Dapat kung mabuti din yung loob niya, o sige, sa susunod diretso na kayo, i-register nyo yan, or siya na mismo mag-register. Ang kaso, humingi siya ng 8,000. So dahil medyo mabigat mga kabayan, dahil nasa Pilipinas na tayo, malaki-laki na din pera yun. Sabi niya ng asawa ko, kung mga ordinaryong tao lang, inuuli-huli nyo. Pero yung mga mayayaman, pinapalagpas nyo lang. Sabi ko, wag ka nang maingay dyan kasi tatagal tayo dito. Tapos parang natulala yung LTO. Sabi ko, babayaran ko na lang sir, pwede makatawad ng 5,000. Sabi ng LTO, napaisip yung LTO. Sabi niya, 6,000 na lang. Sabi ng kuwan ko, parang nagagalit yung asawa ko, nakikita ng kuwan ko, yung LTO. Kinukuhan ko yung asawa ko, pinipigilan ko lang siya, baka magbunga nga, hindi na kami makaalis. Sabi ko 5,000 lang sir. Siguro pumayag na siya 5,000 kasi kanina pa kami dun sa gilid mga bayan ng driver. Yung driver alam niya na talaga yung patakaran na talagang iipiti na yun. Kumuha ako ng 5,000, binigay ko sa kanya. So hindi naman sumama yung loob ko mga kabayan, dahil nga gusto ko din makauwi. Ang sa akin iniisip ko, yung pera na yun makakatulong na siguro yun sa kanya, sa pamilya niya. Baka mayroon sa pamilya niya, may sakit, may pangangailangan. So sana magamit niya ng tama yun. Pero kung sa akin na mga kabayan, hindi siya dedicated o hindi siya die hard sa kanyang trabaho. Kasi dalawa lang man yung pipiliin niya mga kabayan kung mabuti talaga siyang tao or dedicated siya sa kanyang trabaho. Ang gagawin niya doon, yung resibo, lisensya, ipasa niya doon sa office. Kahit maghantay kami ng ilang oras doon, pakukuha niya sa amin. Or kung mabuti din yung puso niya mga kabayan, hindi siya tumanggap ng pera sa amin, pinalagpas niya kami, total career lang naman yan. Hindi naman siguro kami dyan kasi may lisensya naman kami, kumpleto naman lahat. Yun lang yun mga kabayan, o pinabayad niya kami yung amount lang na i-register niya, total nandun naman yung resibo sa kanya. So wala na tayong magawa mga kabayan kasi iba-iba yung prinsipyo ng tao. Dito talaga sa Pilipinas mga kabayan, mayroon talaga ganyan, halos talaga dito na papansin ko na uso talaga yung mga ganyan, mga corruption. Kaya minsan hindi tayo nag-i-improve dahil lang din sa mga ginagawa natin. So yung 5,000 mga kabayan, masaya na ako na makakatulong sa kanya yun, makakabili sila ng pangangailangan nila, or baka i-donate niya yun mga kabayan, kasi kailangan niya din yung pera. Basta sa akin, nakauwi ako dito sa Pilipinas, nakasama ko yung pamilya ko, safe kami at ligtas, okay na sa akin yun. Kasi yung mga blessing mga kabayan, manggagaling sa itaas yun. Kung ano yung mga ginagawa natin, nakikita nila yun. So sa ngayon mga kabayan, ito lang yung sasakyan kasi natin na makayanan. So dyan lang ako sa likod sumasakay kasi yung asawa ko sa loob, may aircon naman kasi ito. So, hindi naman namin kailangan bumili talaga ng mahal na sasakyan, hindi naman namin magagamit. So sanay naman tayo mga kabayan sa likod palagi. Kaya ang nangyari ngayon mga kabayan, tinanggal ko na lang yung carrier, tinago ko na lang doon. Kasi para hindi na magka-violation kung sakali. Ayan wala ng carrier dito sa itaas. Tapos inaantay namin yung resibo, sabi ng
LTO noon, ipapasa niya daw sa amin. Ang problema hanggang yun, hindi pa niya pinasa yung resibo na i-register niya daw yung carrier sa itaas. So hindi na kami umaasa mga kabayan na pinasa niya yun sa office. So hindi namin alam kung ano yung ginawa niya doon. So kinuha ko na lang yung carrier, nilagay ko na doon sa gilid. Baka mamaya mayroon na namang violation. So dito sa amin sa probinsya mga kabayan, wala namang problema dito lang sa probinsya. Pag lalabas ka na ng city, may madaanan ka ng mga LTO. So delikado na kung mayroon kang violation. Kaya kami na lang nag-adjust, i-register na lang namin yan sa susunod mga kabayan. Hanggang dito na lang yung aking video mga kabayan, no? Actually Sabado dito ngayon. So hindi pa tayo pasyal sa mga bukid. Papasyal tayo sa mga bukid sa susunod na araw dahil busy yung schedule natin. Magsisimba kami. So yung religion ko pala mga kabayan, no? Seventh-day Adventist nga pala ako. Nagsisimba kami ng Sabado. So hindi kami kumakain ng mga karne ng baboy, mga seafoods. Tapos kadalasan gulay yung mga pagkain namin. Hindi kami nanigarilyo, mga alak, sugal. Bawal sa amin yung mga disco mga kabayan. So simple lang yung buhay namin. So hanggang dito na lang mga kabayan yung aking video. Sana may natutunan kayo at huwag nyo nang i-bash yung LTO mga kabayan dahil wala tayong makukuha naman na kuan doon kung papagalitan natin at ibabash pa natin. At maraming salamat and God bless you all po.